Nagpapasuyo ka sa walang dahilan, nako po. The more ka lang din aatrasan ng partner mo. So kailangan mag-ingat ka, or kailangan gawin mo lang din ito sa tamang situation. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan pa natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is kapag pinabayaan mo siya, ay mas lalo siyang lalapit sa iyo. Yes. So ito, nasagot na. Actually, nasagot na. Na once na pinabayaan mo siya, ay mas lalo siyang lalapit sa iyo. Pero ito ngayon, kailangan muna nating talakayin kung bakit ito nangyayari at saka kung paano. Yes? Kasi ito mga utol napaka very powerful po ng gawain ng pag-atras. Na kung tatalikod ka sa taong umaayaw na sa'yo, ay mas lalong tumataas yung value mo. Dahil parang mas pinapakita mo na nire-respeto mo yung sarili mo, hindi mo binababa. Kasi ang high value na tao, nakakaramdam ito, na which is kung nasa isang grupo siya, na kapag nakakaramdam siya na parang binabaliwala siya, is hindi niya pinagsisiksikan yung sarili niya doon. So kagaya na rin ito sa relationship, na kapag kinakaayawan ka na ng partner mo, is dapat hindi mo rin isinisiksik yung sarili mo sa kanya. Kung high value woman ka bakit mo isisiksik yung sarili mo sa taong ayaw na sa'yo? High value ka, utol. So instead na maghahabol ka sa kanya, instead na lalapit at lalapit ka sa kanya, is dapat umatras ka. Kasi ayaw na nga ng tao sa'yo Kapag high value woman ka, is isipan ang ginagamit, which is napaka-smart, matalino. Isipan ang ginagamit, utol, hindi yung puro puso. Kasi sa relationship, ito mapababae mapalalaki, once na pinapakita mo na very emotional ka, ay mas lalo kang maaabuso, mas lalo kang mababaliwala ng partner mo. Pero kung pinapakita mo na strong person ka, or strong personality yung meron sa'yo, mas lalo siyang mabibigyan ng curiosity. Mas lalo siyang makikurious sa'yo. Ano kaya yung meron sa tao na ito? Bakit hindi mo na siya ganun kaklingi, hindi mo na siya ganun ka-needy? Hindi siya ganun, or hindi niya pinapakita yung pagiging pagka-emotional niya. Yes, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kasi kami mga kalalakihan, basang-basa na namin yung mga babae na very emotional. Alam na namin yun. So ngayon kung pinapakitaan mo, hindi mo pinapakita yung emosyon mo, or hindi ka nagiging clingy and needy, which is hindi mo pinapakita yung pagiging pagka-emotional mo, ay mas lalong makikurious yung lalaki sa'yo. Isa na nga dito, utol, yung hindi paghabol. Di ba kung napapansin ninyo, sa mga konting tampuhan lang, kapag napapabayaan mo yung partner mo, hindi mo kinikibo, is siya din naman itong susuyo. Yes, kailangan mo siyang sanayin sa ganitong pamamaraan. Lalong-lalo na kapag babae ka, utol. Huwag na huwag mo talagang sanayin yung relationship ninyo na ikaw yung sumusuyo palagi. Dahil once na nakasanayan ninyong dalawa na ikaw itong sumusuyo palagi, ay mas lalo itong magpapahirap sa'yo. Na kung sakali someday, na kung makagawa man siya ng kasalanan or mas matindi pang paghihirap or pagkakasala sa'yo, ay mas lalo kang mahihirapan talaga na ikaw at ikaw pa rin yung susuyo sa kanya. Yes po. So wala kang ibang gagawin dito, kundi pasanayan mo rin siya na siya dapat yung susuyo sa'yo. Lalong-lalo na kapag siya talaga yung may kasalanan. Pero ito yung pinaka-question sa lahat. Kuya Kiko, paano kung hindi ko alam kung sino ba talaga yung may mali, sino ba talaga yung tama sa amin?
Kasi that's why dito talaga tataasan ng pride, na naghihintayan na kung sino talaga yung susuyuin. Dahil sa kung minsan is sa bawat isa, ang buong alam natin is tama ka, and then sa pagdating naman sa partner mo is tama din siya. So talagang naghihintayan kayo sa wala. So ngayon, that's why na nagiging, or dapat tayong maging matigas, dahil ang gusto nating mangyari ay ipapakita natin sa kanya na mali yung nagagawa niya, na hindi natin nagugustuhan yung pinapakita niya. Pero ang problema is pagdating naman sa kanya ay ganun din. Ang buong akala niya is siya yung tama. Tama ako. Dapat hindi ako magpapatinag. Bakit ako susuko? Bakit ako sasubmit? Yes. So kung dalawa kayo na nagiging mataas na yung pride, ay mas lalo talagang hindi na kayo magkakasundo. So that's why, utol, kapag ramdam na ramdam mo talaga na wala kang pagkakasala, huwag na huwag ka talagang bumigay. Lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan. And then make sure mo lang din talaga na siya yung may mali. Kasi meron ding mga kababaihan na kahit alam na nila na mali nila is nagmamataas-taasan pa din. So that's why kung minsan hindi na kayo hinahabol ng lalaki, dahil alam din ng lalaki na ikaw na nga yung may mali. Kung minsan kasi is nagiging emotional lang yung babae, nagiging moody. So swerte ka na lang kung yung lalaki is maunawain or maintindihin sa'yo. Nasusuyuin ka, lalapitan ka, kausapin ka. What if ngayon kung sumuko na siya sa pagiging moody mo? Diba? So be matured enough, utol. Huwag tayong magiging emotional talaga. Dahil yung pagiging moody is nagpapakita din yan na ikaw ay emotional. So if I were you, magiging straightforward ka palagi sa partner mo. Magpaka-professional ka. Again, be matured enough. Huwag kang maging isip bata. Yung pagiging moody is isip bata din yun. Diba akalain mo nasa 40s, 50s ka na, nagiging moody ka pa din, nagpapahabol ka pa rin, nagpapasuyo ka pa din, nagiging silosa ka pa din. Ibig sabihin wala ka pa rin tiwala sa sarili mo sa ganyang edad mo na. Ibig sabihin hindi ka pa rin confident sa sarili mo. Wala kang confidence, utol. Umabot ka na ng 40s. Diba? So ngayon, kahit sa idara na 20s or 30s ka pa lang, dapat talaga magpaka-matured ka. Huwag talaga magiging isip bata, dahil mas lalo ka lang mahihirapan na magpapasuyo sa partner mo. Ikaw pa ngayon itong magsusuyo. Yes po. So again, the more kasi na pinapabayaan mo yung partner mo, ay mas lalo itong maghahabol sa'yo at saka lalapit sa'yo. Kasi pwera na lang din sa lalaking nagluloko or hindi naman talaga seryoso sa'yo. Dito mo malalaman talaga, utol, kung minamahal ka ng lalaki. Dito mo malalaman kung minamahal ka ng partner mo. Kung susuyuin ka niya, bumigay siya, nagsubmit siya, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka niya matitiis dahil minamahal ka niya ng gusto. Pero kung hindi ka niya hinahabol, hindi man lang siya lumapit, or hindi ka man lang sinusuyo, umabot na ng isang buwan, isa lang ibig sabihin yan, wala talaga siyang pakialam sa'yo, which is ginamit ka lang. May kailangan lang pala siya kung bakit siya lumapit sa'yo. Okay? So again, napaka-powerful po ng gawain ng pag-atras, or ng pag-aalis, or ng pag-no contact, or ng hindi pagkibo sa mga partner ninyo. Lalong-lalo na kapag may nagawa talaga silang kasalanan. And then again, warning, huwag na huwag nyo pong gawin yung pag-atras, yung hindi pagkibo, o yung pag-no contact kung wala namang dahilan. Kasi mas lalo lang talaga magiging worse, utol. Na mas lalo lang din tataas yung pride ng partner mo. Lalong-lalo na kapag alam niya na wala naman siyang nagawang kasalanan. And then nagiging moody ka, hindi mo siya kinibo. Nagpapasuyo ka sa walang dahilan, nako po. The more ka lang din aatrasan ng partner mo. So kailangan mag-ingat ka, or kailangan gawin mo lang din ito sa tamang situation. Okay? So yun ang po mga utulasan, ay nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, puntahan nyo lang po yung aking Facebook page na Payo ni Kiko. Okay? PMS na kilang mga utol. So yun lang po. And then don't forget to follow and like na rin ng aking FB page. So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and
Babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi